Yung thread mismo dun sa crankcase na lost thread na. Lost thread na guys. Pasok na naman tayo guys. Ito sana gagamitin natin kaso kung trending to eh. Trending to, baka uminit ulo natin dyan. Opa-road rage tayo dyan. Tara na. Huwag na yan, pangit. Antipolo tapos road rage. Yun na lang gamitin natin. Pang mababait. Diyan na lang tayo sa pang mababait guys. Winner X. Pasok na naman. Winner X natin na lost thread yung yung drain plug. Ay, ano ba yun? Basta yung nilalabasan nun lang is yung thread mismo dun sa crankcase na lost thread na. Lost thread na guys. So yung 17mm na drain plug, hindi na siya kumakapit masyado dun sa mismong butas. Bale nangyari ganito. Una, ba't muna na lost thread yun? Ang galing ko kasi nag-change oil ako ng gabi. So nung isang beses na nag-change oil ako ng gabi, hindi ko napansin nalaglagan ako ng washer. So nung paghugot ko ng drain plug, nalaglag yung washer. Madilim eh, syempre tanga rin no. So nalaglag yung washer, so hindi ko napansin. So nung binabalik ko na siya, syempre nawala sa isip ko. Nihigpitan ko siya, hindi tumitigil yung paghigpit. Hindi ko makuha yung lock part na magsisil na siya. So iniikot ko hanggang na-realize ko na wala na pala yung washer. Umiikot na yung tornilyo. Di wow, loose thread. So gumana pa naman siya. Gumagana pa rin yung 17mm na screw niya or yung bolt niya. Kumakapit pa rin naman siya, pero kahit nilagyan ko na siya ng washer, ang problema namamasa na yung screw. Bakit? Kasi may leak na. Kasi yun lang is naghahanap na ng butas. Bungi-bungi na yung bungi-bungi na yung thread mo eh. So kung bungi-bungi yung thread mo, tumatakbo ka ng ganito, mainit yan eh. Aluminum pa yon, hayop na yan talaga, mali eh. So naghahanap yun ng nalulusutan, yun lang is. So hindi naman malala yung tulo, pero basa na yung nagbabasa na yung bolt. So tandaan nyo guys, kapag medyo basa na yung bolt ninyo after nyo punasan, it's a sign na possible loose thread yung drain plug nyo or yung labasan mismo, yung mismo butas, yung thread doon, malamang bungal-bungal na. Kasi naghahanap na yung langis ng ng lalabasan. Delikado yun kasi kapag sobrang loose thread na siya at wala nang kapit yung plug, ang mangyari niyan, habang tumatakbo ka, possible malaglagan ka ng malaglag yung bolt. Ngayon pag nalaglag yung bolt, syempre bulwak yung langis mo, bilis lang nun. Kasi umaandar ka eh. Matutuyuan ka ng langis, masira makina mo, mas malaki problema mo. So yun, so ang ginawa natin, naangam muna natin to, nauurat na akong itim ng usok eh. Ayaw magpauna. Muntik pa akong madaplisan. So guys, huwag nyo ignorin yung mga ganong leak, lalo na sa makina. Basta namamasa, there's something na may leak. Kahit ano pa yan, panigurado may leak. Pero check nyo, punasan nyo muna, then observe nyo ulit kung biglang nabasa ulit. Pag biglang nabasa ulit, understood na yun, may lumalabas na tubig. Magawa, sentido ko muna yun. Hindi na natin sinugal kasi yung tungkol nga sa drain plug ko, mahirap yun eh. Kapag hindi na kumakapit yung screw, hindi na masyado kumakapit yung thread, malaki ang possibility na bigla na lang mahugot yung plug nyo habang bumabiyahe kayo kasi mainit eh. Mainit, vibration. Pag umiinit kasi yung thread na konti na lang na kumakapit dun sa bolt, malamang yun, malambot na yun eh, kasi mainit nga eh. So kapag isang beses na malubak ka, solid siguro, baka mahugot yun. Ngayon pag nahugot yun, tutulo yung langis mo, napakabilis nun guys, kasi umaandar ka eh, umiikot yung makina eh, saglit lang yun, ubos langis mo dun. Tapos pag natuyuan ka ng langis sa makina, ayun, problema na, mas malaking gastos yun guys. So ako hindi ko na siya pinabayaan. Ang naging solusyon ko, in-oversize na natin. Humingi naman tayo ng mga opinion sa mga eksperto. Yun nga, i-oversize from 17mm, na-oversize natin sa 19mm yung drain plug, drain bolt.
So kahapon nilakad natin siya. Inangat tong motor. Inangat to, tapos ni-retread nila yung crankcase, yung lower crankcase ni Winner X. Ngayon nakakabit na natin yung yung 19mm dito sa motor natin. In-observe ko na rin siya, wala, hindi na siya nababasa. Maganda yung maganda yung naging solusyon kaysa yung sa mga tapal-tapal na kung ano-ano, like yung mga epoxy, ganyan, or gasket maker. Pwede nga yun kasi hindi siya pang matagalan. So yung pag-oversize, I think yun yung the best na solution kapag na-loose thread ang kanan ng crankcase, drain plug. Tapos syempre guys, magdala na rin kayo ng ng langis kapag magpapa-retread kayo. Kasi kasi syempre i-drain mo na yon bago nila i-retread. Magastos talaga kayo ng langis nyo na bago. Kahit maganda pa yung langis nyo kung alanganin na yung thread nung pa-retread nyo na, kasi mamaya matsambakan pa kayo sa daan, di ba? Sakit lalo ulo nyo. Magkano lang naman langis? Motul 350. Ngayon sa presyo naman guys, sa presyo ng pagre-retread, ang singil sa akin dun sa machine shop na pinuntahan ko is 250 pesos. I think 200 yung retread, 50 sa change oil. Medyo nahirapan lang sila iangat tong motor ko kasi taas, saka yung foot peg natin kasi dito natutupi. So kailangan isagad yung pangtukod. Kaya nahirapan kami. Binuhat namin. Ilan ata kami bumuhat? Tatlo, apat. Tama, apat. Dalawang taga-buhat, dalawang taga-tutok nung yung kalso. Pero anyways, okay na siya guys. At hindi na natin siya iniisip. Bali guys, okay na siya. Hindi na problema yung hindi mo na iniisip ngayon kung baka matanggalan ako ng plug, or baka mamaya ang dami na nabawas na langis or lumalakas yung tagas. Ang dami mong iniisip. Minsan natutulog ka, nagigising ka, i-check mo lang kung tumatagas ba. So ayun, nasolusyonan na rin natin sa mga. Si kuya pagod na kasi tinan nyo naka side view na yung yung wet fern nya. Ayun nangangalay na siguro. Ayun nga, bali yun guys. Okay, mag-alala kapag na-lost threadan kayo ng drain plug, drain bolt, yung butas sa lower crankcase na nilalabasan ng langis. Kasi may solusyon naman dyan at hindi lang kayo nasisiraan yan. Known issue naman siya. Baga prone talaga sa ganon kasi minumove yung part na yan kapag nagme-maintenance. Wear and tear. Pag-wear and tear talaga yung thread niyan. Kaya nga may tinatawag na retreading process kasi nangyayari yun sa mga parts na nalulose thread. Huwag kayong kabahan. Ang importante agapan. Ganun lang gawin nyo. Huwag nyo pabayaan. Sakit sa ulo guys Sakit sa ulo kapag natuyuan ka ng langis. So yun, ready na ulit to sa long ride. Yun yung isang reason kung bakit di kami naglo-long ride lately. Napakiramdaman ko kasi yung kung magbabawas yung langis ko. Tinatamad ako magpa-retread. Syempre, like other guys, kinakabahan din ako kasi crankcase yun First time ko magpa-retread ng ganun. So mamaya, kung sablay, di ba? Di malaking gastos, bibili tayo ng bagong lower crankcase. Tapos, hindi na siya, parang ginalaw mo na siya, di ba? Tante talaga guys, pag mga ganyang bagong pangyayari sa mga motor nyo, or first time yung ma-experience, huwag kayo magpatiw na. Magtanong-tanong kayo guys. Ang laki-laki ng community ng motorcycle. Yun ang pinaka the best. Magtanong tapos i-assess nyo kung anong the best para sa inyo. Marami kasing solusyon pero mamili kayo nung komportable kayo. Yun ang mahalaga dyan. Ngayon komportable na ako dito. 19mm na. 19mm na yung bolt natin. Tsaka yung washer, medyo syempre mas malaki na ng konti yung washer natin kasi iba ng butas Tapos ang sabi sa akin sa machine shop, kapag wag naman. Pero kapag na loose thread ulit itong 19mm, kung na loose thread ulit itong 19mm, meron pang isang size pa na pwede natin i-retread. 21mm. Kaso masyado na siya malaki. Pangit na rin tingnan. Well, di naman siya kita. Pero yung mindset mo is ang laki-laki na nung butas. So susunod nun wala na. Susunod nun papasakan na ng ng aluminum, hihinangin, then babarinahin, then i-retreading. Balikan na naman 17mm. Pero hihinangin na. Yun yung iniiwasan natin. Yung umabot dun. Make sure nyo na kapag nakapag-retread na kayo, first time, be mindful na. Huwag nyo nang gayahin yung ginawa ko. Nag-change oil kasi ako ng gabi. Di ko napansin. Tanga-tanga Pero yun nga, wag nyo nang kumbaga nangyari na sa akin, wag na kayong tatanga-tanga, wag na kayong sumunod.